Hello. Isang pagpalang atong sa ating lahat. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain na kung saan ating po binibigyan ng buhay ang mga sikas na ipinagtatalog sa ating sa bawat araw ng gawain. Meron po tayong sikas ngayon. Ang una, ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 8, versikulo 27 hanggang 35. Ang sabi po ay ganito. At sinaysay niya sa kanila na sinasabi, at pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga ngayon ng Cesarea de Filipo, at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinabi sa kanila, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ako? Dito, kung titingnan natin, marahil ang kabantugan ng ating dakilang Panginoon dahil sa kanyang pangaral ng kaharian ng Diyos ay nangyayari na noon doon sa lugar ng Israel. Kaya mayroong isang porsyon na dumaan sila doon sa Cesarea na habang kasama niya ang kanyang mga alagad ay nagtanong siya kung ano ang pagkakakilanlan ng mga tao sa ating dakilang Panginoon. Kumbaga, lumapit siya sa kanyang mga alagad, hindi para subukin, hindi para alamin kung ano ang pagkakakilanlan sa ating dakilang Panginoon. Sa kabila ng kanyang mga ginagawa, na nangangaral siya ng Ebanghelyo, nagpapagaling ng may mga karamdaman. Ngayon, ano ang sagot? At sinaysay nila sa kaniya na sinasabi, si Juan Bautista. At ang mga iba, si Elias. Datapwat ang mga iba, isa sa mga propeta. Ibig sabihin, ayon sa pagsusuri ng ating dakilang Panginoon sa mga nalalaman ng kanyang mga alagad, magkakaiba-iba po ang mga ipinahihiwatig na tao, nagkakakilanlan sa ating dakilang Panginoon. Siguro, kung palabasan ng mga banal na kasulatan, maaari mabanggit nila si Elias. Dahil alam nila na si Elias ay babalik para ayusin yung pagdadaanan ng ating dakilang Panginoon. Pero yung iba naman, ang pagkakakilala nila si Juan Bautista. Ngayon, ang iba naman ay ibang propeta. Ngayon, bakit ganun po ang resulta? Sapagkat meron pong mga tao na nakakaalam ng mga kautusan, ng mga kasulatan, na ipinahiwatig nilang si Elias ay babalik. Yung iba naman, na nagising, doon magmula ng magbautismo si Juan Bautista, ang tingin nila na ipinagpatuloy ni Jesus ang gawain ni Juan Bautista. At yung iba naman, tinitingnan nila na parang sinasabi nila na may bumalik na propeta. Ngayon, kumbaga, magkakaiba-iba ang mga pagkakakilala ng mga tao. Depende po doon sa mga kahayag ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, anong ginawa ng ating dakilang Panginoon? Nag-focus siya doon sa 12 alagad. Ang sabi, at tinanong niya sila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. Ngayon, dahil po sa bibig ni Simon Pedro, na siya'y nagpapatunay na ang kausap na nila, yung taong nagtatanong sa kanila, nakilala ni Pedro na ikaw ang Kristo. Ngayon, kung aralin po natin mga kapatid,
Marahil katulad din natin, may mga kadahilanan na ipinangangaral sa atin ng Ebanghelyo. Ipinapaunawa sa atin ang pagkakakilanlan sa ating dakilang Panginoon sa iba-ibang mga pamamaraan, pamamahayag o paghahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero minsan, duda pa tayo. Pero salamat kay Simon Pedro dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinapahayag niya sa kanyang sarili na ang ating dakilang Panginoon. Siya ang tinatawag na Kristo o kaya Mesiyas na pariritong nasa kalagayang tao. Kaya ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa Kanya. Ano ba ang purpose ng ating dakilang Panginoon? Bakit ayaw niyang mahayag? Umabulgar sa tao kung sino siya. Sapagkat marami po ang magnanaas na siya'y mawala. Marami ang magnanais na magnanasa ng kanyang buhay. Meron pa siyang natitirang mga misyon na kinakailangan niyang gampanan. Sapagkat nababatid ng ating dakilang Panginoon yung kanyang kapanahunan na siya'y mag-aalay ng kanyang buhay. Kaya po, kinakailangan munang maganap yung mga inihula sa kanya ayon sa mga inihula ng mga naunang mga propeta bago magkaroon ng kaganapan ang isang bagay na iaalay ng ating dakilang Panginoon ang kanyang buhay alang-alang sa lahat ng mga naririto sa ibabaw ng lupa o buong sangkatauhan na nagsisisampalataya sa kanya. Kaya, ipinangilin niya na huwag munang sabihin. Upang sa ganon, matapos niya muna yung ibang ministeryo. Ngayon, nagpasimula ang ating dakilang Panginoon nang magbigay pa ng mga paalaala sa kanyang mga kalagayan. Ang sabi, at siya nagpasimula magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangan magbata ng maraming mga bagay at itatatwa ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. Dito po, nagpahayag ng ating dakilang Panginoon in advance na kinakailangan ang anak ng tao sa makatuwid bagay yung katawan na kanyang ginagamit kung siya'y nagkatawang tao na kinakailangan yun ay dumanas ng pagbabata ng maraming mga bagay na ang pagkakakilanlan sa ating dakilang Panginoon ay ikakaila ng mga tao at hindi siya kikilalanin, itatakwid ng mga matatanda, mga pangulong saserdote. Kung titingnan natin, ang gawain ng pangulong saserdote, lingkod sila ng Diyos sa paghahain at tungkol sa pagtubos ng kasalanan, pero hindi po kikilalanin na bahagi yung gagawin ng ating dakilang Panginoon sa isang pamamaraan ng pagpawi ng kasalanan o kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan. Kasi pagtungkulin ng mga saserdote, kumbaga, ang mga Israelita magbibigay ng kaloob para sunugin, para iatang, upang sa ganun mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Pero hindi po nila kinikilala na ang katawan at dugo na mismo ng ating dakilang Panginoon ang iaalay. Sa totoo lang po, bagamat hindi dumaan sa mga saserdote na sila mismo ang gumawa, pero ipinapakita sa kanilang mga gawa dahil sila pa ang nagkaroon o naging dahilan upang ang ating dakilang Panginoon ay matako sa cross. Kaya halos parihas lang naman. Dahil ang tungkulin ng saserdote, mag-alay bilang handog na susunugin patungkol sa mga kasalanan. Hindi nga dumaan sa kanila na sila mismo ang magbibigay ng paraan upang ang ating dakilang. Pero
sa kanilang mga bibig na huli na sila pa ang pasimuno upang ating dakilang Panginoon. Upang ang mga tao na nakapaligid ay sunsunan at magkaisa na magagsigawan ng ating dakilang Panginoon kinakailangan ipakot sa krus. Kaya kung titingnan natin, halos wala namang pinag-iba, pero itinatanggi nila. Dumidistansa sila sa ginagawa nila sa ating dakilang Panginoon, pero nakikita sa kanilang mga gawa na hindi nila nalalaman na yun pala ay kaparehas din ng kanilang pagtanggap sa mga inihahain na alay patungkol sa mga kasalanan. Kaya dadaan din sa kanilang mga kamay ang pagpapasya o pagdidesisyon upang natin dakilang Panginoon na ibigay sa mga gobernador. Si Anas, si Caiaphas, balik ni Anas, tapos si Herodes, pagkatapos sa kanya pagpapasapasahan hanggang sa makarating kay Pilato. Sila po ang nagpasimuno, yung mga saserdote. Bagamat, hindi po nila kinikilala ang ating dakilang Panginoon, pero po sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa, ipinapakita nila na ang ating dakilang Panginoon ay naging katulad din ang alay na kanilang tinatanggap sa mga tuwid pagay ang pag-aalay patungkol sa mga kasalanan. Ngayon, ano po ang nangyari? Matapos ang ating dakilang nagpahayag ng mga mangyayari sa kanyang buhay, at hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At sinama niya si Pedro at pinasimulang siya'y pagbikaan. Dataplat, paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga lagad ay pinabigaan si Pedro na sinasabi, lumagay ko sa likuran ko, Satanas. Sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Ngayon po, ano po kasi ang intensyon ni Simon Pedro? Walang iba po, pigilan yung, kasi po, alam ng ating dakilang Panginoon ang kanyang dadanasin, na siya kahihirapan, patayin, pagkaraan ng 3 araw, buhay siyang magbabago. Ngayon, ang ginawa ngayon ni Simon Pedro, kinausap na, bakit mo sinabi yan? Dapat hindi mangyari sa iyo yan. Pero po, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, sa halip na mapigilan ni Simon Pedro ang kinakailangan mangyari sa kanya, sinaway pa ng ating dakilang Panginoon yung uudyok sa isipan ni Simon Pedro upang sangsalain ang plano ng Diyos. Kasi po nakaprograma na po yan. Inihula ng mga propeta ang daranasin na buhay ng ating dakilang Panginoon, pati yung kanyang kamatayan. Pero maganda sana yung intensyon ni Simon Pedro. Kumbaga malasakit na kinakailangan bilang pagmamahal niya sa ating dakilang Panginoon na hindi ka mamamatay sa ganung pamamaraan. Pero anong nangyari? Dahil yan po, ang nakaprograma niya ayon sa inihula ng mga propeta na sinabi na noong una ng mga panahon na kinakailangan niya mangyari. Ngayon, pagamat naging emosyonal si Simon Pedro para kontrahin yung sinabi ng ating dakilang Panginoon, pero mangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos na ating Ama. Na kinakailangan isakripisyo ang buhay ng ating dakilang Panginoon. Dahil yun po ang pinaka-purpose, kaya siya nagkatawang tao. Upang sa ganun, siya na lang ang gawing tangtubos ng lahat ng mga kasalanan ng tao. Para matigil niya yung mga taga-alay ng mga buhay na hayop para mapatawad ang kasalanan ng sangkatauhan. Kundi isang buhay na lang ang isasakripisyo. Yung buhay na pinakamahalaga sa harapan ng Diyos sa makatuwid bagay, ang kanyang isang bugtong na anak. Nadadanas ng mga paghihirap ng sakripisyo hanggang sa mapako sa krus. Kaya naman siya
ang ating dakilang Panginoon ay nagtagumpay sa bagay ngayon. Kaya naman siya ay ibinangon pagkatapos ng 3 araw. Ngayon po, ulitin na natin. Bakit kasama niya na si Simon Pedro, pinagwikaan niya, lumagay ka sa likuran mo, Satanas. Ibig sabihin, nagiging balakid si Satanas na umuudyo kay Simon Pedro sa pamamagitan lamang ng salita na sawalin ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Pero may programa po ang Diyos na gustong kontrahin ni Satanas. Kinakailangan, kaya sinabi yun ng ating dakilang Panginoon para mangyari yung kalooban ng Ama, hindi yung kalooban ng kanyang kalaban na walang iba si Satanas. Na ginamit pa yung bibig ni Simon Pedro para sansalain ang sinabi ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan po natin, may programa ang Diyos. Ang trabaho naman ni Satanas, kontrahin, opose. Kasi si Satanas, taga-oppose. Kaya nga siya tinatawag na Satan. Ngayon, alin ba ang mas higit na pahalaga ng ating dakilang Panginoon? Yung malasakit ni Simon Pedro, na hindi ka masasaktan ang iyong kalooban, o ang kinakailangan mangyari na kung ilang masaktan ka, ang mahalaga doon, nagawa mo yung plano ng Diyos. Yun po yung importante sa lahat. Kasi po tayo, meron tayong pride, meron tayong kataasan. Kung pwede, hindi tayo dumaan sa mga paghihirap na ganung bagay, pwede nating iwasan. Pero kung yan ang nagaprograma na nais ng Diyos na mangyari, handa nating isakripisyo ang ating sarili alang-alang sa nais ng Diyos upang sa ganon ang lahat ng mga bagay, bagamat nagkakaroon ng mga hindi pare-parihas na pagkakaunawa sa pamamagitan ng pag-aalay na yun o pagsasakripisyo, magkakaroon ng kapanatagan ang lahat. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, siyang pinakapangtubos, siyang isang pinakamamahal ng Diyos na kung titingnan po natin, kahit tayo man ay hindi natin kaya gawin na isakripisyo ang ating nag-iisang buktong na anak na pinakamamahal natin. Kaya kung tingnan po natin, hindi ba si Abraham ay naging kaibigan ng Diyos dahil bagamat siya ay mayroong isang pinakamamahal na anak sa babaeng malaya na walang iba, si Isaac. Nung hingi ng Diyos sa kanya, si Isaac, hindi siya nag-atubili o nagdalawang isip na itali si Isaac at ilagay sa lampana para kunin ang buhay, para mamatay doon, na pinakapang-alay na hinihingi mismo ng Diyos na anak kay Abraham. Kaya kung paano si Abraham ay ganoon, naging ama siya ng maraming bansa, nanindigan sa kanyang sarili na pinakailangan. Kapag sinabi ko'y gagawin ko, handa niyang ilaan ang kanyang nag-iisang anak. Gaano ka kaya na kung nagawa niya ni Abraham ay hindi rin magagawa ng ating Ama sa langit na walang iba, ang Ama din ng ating dakilang Panginoon Jesucristo. Meron po kasi siyang programa upang sa ganoon, ang tao ay magkaroon na ng pagkakataon makalapit sa Diyos dahil na lang sa pananampalataya sa sakripisyong ginawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ano pang sabi dito? At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad na sa kanila ay sinabi, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kaya dito, nagbibigay ang ating dakilang Panginoon ng isang pamamaraan ng pagsunod sa Kanya. Hindi ibig sabihin na kilala na natin si Kristo, palagi tayo nakikinig ng Ebanghelyo, kakasunod na tayo sa Kanya. Meron pa pong proseso. Sabi nito, kung pag sinabing ko, may pasubali, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero kung gusto talaga natin sumunod, ang sabi ng ating dakilang Panginoon,
kung ang sino mang tao ay ibig, halimbawa, nakapagpasya na sa kanyang sarili, masusunod sa ating dakilang Panginoon. Ito of course ay so. Ang sabi niya, tumanggi sa kanyang sarili. Ano po ba ang itatanggi natin? Yung bang pangalan natin? Yung pagkakakilala natin? O yung mga buhay natin dito sa ibabaw ng sarili ka? Pag sinabi po kasi tumanggi sa kanyang sarili, anong nakakabit na mga bagay sa ating buhay? Nandun na yung trabaho, profesyon, karangyaan, kataasan, pagmamalaki, minsan walang mga taros na pagsasaya, kasaganaan ng sanglibutan, kaibigan, kapatid, magulang, yan po ang kinakailangan natin itanggi. Kasi po, kung titingnan natin, sabi ng ating dakilang pangkusayang bahagi, ang umibig sa kanyang ama at ina na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Halimbawa, araw ng pagsamba, may sakit ang magulang, hindi mo maiiwan, ibig sabihin, mas priority mo siya isa sa araw ng pagsamba. Ngayon, kung kaya natin itanggi yun, yung responsibilidad natin dun sa magulang, alang-alang lang sa ating dakilang Panginoon, kumbaga titingnan natin, may moto tayo, ibigin ng Diyos, una sa lahat dapat, mas higit ang pagmamahal natin sa Diyos, isa sa ating kapamilya, kaibigan man, magulang man yan o anak. Yan po ang mga itatanggi natin. Halimbawa, meron tayong responsibilidad tungkulin na ginagampanan natin, isasantabi natin yung alang-alang sa tinatawag na pagsunod. Kasi kung ano yung mga bagay na ating tinatalima, yun ang ating sinusunod. Kaya po, meron po ditong isasakripisyo na kinakailangan walang kaagaw ang ating dakilang Panginoon ng atensyon. Kung susunod tayo sa Kanya, dapat makikita natin sa ating harapan ang Kanyang likuran na sinusundan natin siya. Dahil kapag tayo po ay hindi nakita ang sinusundan pala natin, marahil malayo pala sa atin ang ating dakilang Panginoon. Sa bibig lang pala tayo sumusunod. Dahil palagi natin siyang tinatawag, pinagsisigawan natin palagi ang pangalan niya, pero malayo pala siya sa atin. Kaya kung titignan po natin, ang pagsunod po kasi wala pong iba. Meron po yung gabay. Merong daan na ibinigay ang ating dakilang Panginoon na doon na tayo lalakad upang masumpungan natin ang kanyang mga pinagdaanan para makasunod tayo sa Kanya. Kapag marami po ang mga pariritong mga gulang Kristo. Sabi nga, kapag ang gulang umakay sa gulang, kapwa sila mga humulog sa hukay. Kaya po dapat titingnan natin sa ating sarili, tama pa ba yung nilalakaran ko? Ito ba'y papunta doon sa dinaanan ng ating dakilang Panginoon? Nagbigay siya ng mga halimbawa na pagdadaanan ng tao. Kung ang isang tao ay ayaw niyang masakripisyo ang kanyang sarili, ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kapwa, kung ang ating dakilang Panginoon ginawa yun sa kanyang mga alagad na hindi siya nagdalawang isip na sakripisyo ang kanyang sarili, alang-alang sa pag-ibig niya sa kanyang mga tagasunod. Dapat po, ganun din ang gawin natin, handa natin isakripisyo ang ating sarili, alang-alang sa pagkakaibigan, sa pagkakasundo, sa pagkakaisa, ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang kaisipan ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, ang pagsunod sa Kanya, hindi lang sa bibig, hindi lang dahil palagi tayo nagsisimba o nakikinig ng Ebanghelyo, kundi kahit wala man siya sa harapan, kung tayo man ay nasa pag-iisa, sa pakikipamayan dito sa sanglibutan, dapat makikita sa resulta ng ating mga gawa na tayo po ay sumusunod sa mga halimbawa na iniwan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. At ang huli, sabi nito, sapagkat ang mag-ibig iligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito.
At ang sino man na wala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas doon. Halimbawa, may mga sitwasyon, pinipilit mong i-distansya sa iyong sarili na huwag madawit o huwag masama sa mga nangyayari. Pwede pala yung mawala. Pero kung handa natin isakripisyo ang ating buhay, alang-alang sa pagkakapatiran, ay siyang magkakaroon nito. May regalo pala ang Diyos, lalong-lalo na sa mga tao na ginawang batayan ang pamantayan ng ating dakilang Panginoon. Kung siya'y sumunod ng buong sikap sa sinasabi ng kanyang Ama, dapat tayo naman ay maging tapat sa Diyos, sumunod din sa mga halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon Yesus Cristo. Siguro ang ganyan lang, ibagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. At ano po natin mga kalataningan, kailangan sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa pangalan ni Cristo Jesus at ipagkatalog sa atin. Isang magandang hapon sa atin.